Rivera. Will Ashley. Sasa. Esnier. Royce Cabrera. Rahil Biria. Sue Prado. Neil Daza. Donna Cariaga. Joel Saracho. May Paner. Carl Medina. Maan Asuncion Danyalan. Mike Danyalan. Carlo Catu. Jade Castro. Jet Leiko. And the director, Kip Oebanda. And Nico Antonio. Ano pong gagawin? Sure lang po. Di ka libre at dapat panoorin. Very briefly, in the last election, na-assign ako to analyze digital content. And so nakita ko lahat ng mga trends kung paano mag-isip ang mga Pilipinong botante. And na-realize ko na yung circle natin of people na politically aware, na alam ang corruption sa eleksyon, na alam ang nangyayari sa Pilipinas, sobrang liit lang natin kumpara sa kabuuan ng Pilipinas. And so, that changed the script of Balota and to hopefully something more accessible to the crowd outside our echo chamber. Sobrang hirap pong gawin itong pelikulang to, so papasalamatan ko yung buong cast and crew headed by Ms. Marian. Pasalamat din ako sa GMA dahil kahit na mainstream studio sila, hindi nila pinakialaman yung script, hindi nila pinakialaman yung cut, nirespeto nila yung voice ng director. Kahit na may kagat at may risk ang material na ito. Thank you rin sa kanila dahil ito ay isang parte lang ng isang mas malaking voter education campaign. At meron kaming pasabog around the time na magpa-filing of candidacy. So abangan nyo na lang po. Pero ang mensahe lang naman po namin, simple lang, huwag tayong magkaroon ng diskurso sa eleksyon only during elections. That's too late. By then we're so blinded by all the fun and all the craziness of the election, the horse race of the election season, nothing's gonna change. So sana po makatulong ang aming munting pelikula sa diskurso na ito. At sana mag-enjoy po kayo dahil ginawa naman namin talaga siya for the purpose of people enjoying and laughing about how broken the system is. Because historically, laughing at something is one of the best way to critique it. And so, thank you po sa pagpunta at panonood ng Balota. May Willie. Boboto ka namin, Sasa. Natin muli ang pelikulang Balota. Maraming salamat po sa mga nag-stay at sa puntang ito ng ating programa ay binubuksan na natin ang Cinemalaya 20 Talkback Sessions. Ako po si Tony Go. At para mapalalim pa ang ating pag-unawa sa ating pelikulang napanood, tinatawagan po natin ang writer at director ng Balota, Direk Kip Oebanda. Bigay po tayo sa entablado, Direk Kip. At syempre, ang mga nakasama natin na artist din dito sa ating pelikula, Ms. Marian Rivera. Of course, especially Ms. Marian and Kim. I'd love for you to answer this.
do you believe in the concept of like choosing or voting for the lesser evil? Yeah. Okay, pag-isipan ko siya, maingat ako. Often naman sa elections natin may good option. It's just that di sila binoboto. Hindi sila binibigyan ng boses. Or either they don't have the resources kasi nga hindi sila corrupt, or very grassroots yung movement nila, or very pro-people sila and therefore hindi sila binibigyan ng pera na mayayaman. Often there are good options, hindi lang siya napapansin because of the spectacle and the horse race. In the worst case scenario, wala. Ako pragmatic kasi akong tao eh. I think I would choose the lesser evil if given the choice. Kasi sometimes it's a choice between a person who will kill thousands of people versus someone na corrupt din, or mahirap yung choices eh. So kaya nga what we're hoping for dito sa Balota, at least it's a hopeful film in the sense na a good candidate actually emerged, and the good candidate can potentially win. So sana more of that in the next election. Kasi honestly, nakakapagod yung mga politiko natin sa Pilipinas. Thank you po. Yes. We have another question. Oh. Yes, sir. Hello. Hello, congratulations. It's a very wonderful film, and I would like to ask Marian. My name is Mike Herrera from Nueva Ecija. I would like to ask you, ilang shooting days ito? At parang talagang na-deglamorize ka talaga. Very talaga itong role nato sa'yo, parang na-stress ka, pero you gave a wonderful performance. Congratulations. Salamat po. Ito po ay ginawa namin, sila po ay 10 shooting days, ako po 6 na araw. We can have another one. Yes, please, pakiabot na lang po naman. Mga kaibigan ko, mga baklang barangay rin talaga yun. Andito pa nga yung iba, umatak dito. So, alam mo yon, sobrang happy niya kasi talagang na-witness ko yung gantong sistema. Diba? At saka totoo yun, yung mga nagbibigay-bigay ng mga yung mga deadman yung deadman na sa pagbibigay ng pera tuwing eleksyon. So, yes, ang sobrang connected ko dito kasi alam mo yon, malala talaga yung yung pagpapapansin ng mga bakla kapag election. Talagang malaki ang ambag namin, correct? Same. Diba? Ayun lang. Pa po ba sa ibang cast? Will. Yes, you will. Sobrang nakaka-relate ako sa character ko dito kasi ako in real life talaga parang mama's boy din na talaga ako eh. And, sorry. And ayun, parang pag napunta sa ganong sitwasyon, same lang kami ni Enzo na parang gagawin din yung lahat para makasurvive, ganyan. Kumbaga may plan A and plan B. Yeah. Meron pa po ba nais magdagdag? Gusto ko si Miss Marian, very teacher. Tinatawag yung mga students niya. Sige po, Miss Donna. Ayun, ako naman po bilang Anita, hindi naman siya nangyari sa akin sa totoong buhay na namatayan ng asawa. Pero for sure, ang relatable ng character kasi lahat tayo merong kakilala na at some point na agrabyado or may nangyari sa kanila. Trivia na lang siguro dun sa rally speech niya. Parang most of it on the spot, improvised. So bago mag-take, merong sinabi or kinuwento si Direk Kip sa akin. Tapos sabi niya, totoong experience ito ng isang tao. Ikwento mo gamit yung boses ni Anita. So, ayun. So, ang tawag ko kay Direk Kip talaga, Kip, mapaglaro ng feelings, owe banda. Kasi every take talaga iiba. Sabi ko, teka lang, grabe, ang dami ng layers nitong character nito. Pero, ayun, ang ganda niya. Mahal na mahal ko yung character. Ay, maraming salamat po. Siguro ngayon, dahil may susunod pa nga na pelikula pa, isa na lang na question from our audiences. Meron dito. Ay, meron daw kanina pa po dito. First of all, congratulations po sa lahat ng cast. I'm Vito Santos po, content creator from YouTube and TikTok. And my question po is for Direk Kip and Miss Marian. So,
For the keep po, is this based on true events po or true story? Kasi very realistic yung mga nangyari doon sa movie and makaka-relate talaga bawat isa. And kay Miss Marian po, what is your, ano po yung difference and pagkakatulad sa iyo ni Teacher M? Thank you po. Madami. Una sa lahat, pangarap ko maging teacher. Sabi ko naman kung hindi ako artista, sa mga past interview ko, pangarap ko talagang maging teacher. Pangalawa, nanay ako. At siguro ganun kasi ako sa mga anak ko parang ganun ka-close sa mga anak ko. At siguro yung pagiging determinasyon ni Teacher Emmy, kilala niyo naman ako in showbiz. Sobrang transparent ko. What you see is what you get. Kasabihin ko kung ano talagang nararamdaman ko at kung anong gusto kong sabihin na walang filter. Ganun si Teacher Emmy. Basta makakabuti para sa lahat, siguro sa akin gagawin ko makakabuti para sa mga pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga kaibigan ko. Lahat yan gagawin ko para sa kanila. Siguro yung sobrang mapagmahal ni Teacher Emmy na to the point na hindi niya na naiisip yung sarili niya. Basta, maging safe at save niya lahat. Okay na ako. Well, ang starting point talaga nito, meron akong tita na teacher. Actually, nandun siya sa past movie ko, sa Liway. Pangalan niya si Teacher Lilette. So, ano siya ngayon, dean na siya ngayon. Pero dati, ganun yung ginagawa niya, poll watcher siya. I also volunteered dati sa poll watching. And so, yun yung catalyst talaga. But later on, ang dami palang stories na ganito. Nakakatawa nga kasi pag yung, sorry, no offense, I'll just real talk this. Pag may nakakausap ako nakapanood ng pelikula na nandito sa circle na to ng mga cinephiles, ng mga politically aware, ng Cinemalaya crowd, meron silang feeling na, alam naman na ng mga tao to bakit parang wala namang contribution to sa diskurso, alam na to ng mga tao. But I'm telling you, I've seen the data. I've looked at the social media posts during the campaign period. Kasi ang pinakatrabaho ko noon ay tignan yung social media posts ng mga hindi ko kaalyado. And I'm telling you, 70 to 80% of this country has no idea that this is going on. In our little echo chamber, we know, but people don't know. And more importantly, people who know are in denial about it. Sobrang daming tao na nagbenta ng boto nila na immediately after binenta yung boto nila at namili ng cellphone, pinakyaw dun sa maliit na community yung mga cellphone, anong ginawa nila? Nakipagpartagulan sila sa internet at sinabing walang dayaan. So para sa akin, yun yung magiging tulong ng pelikula. Not for people like us who are aware. Not for the Cinemalaya crowd. Because the Cinemalaya crowd, they tend to be smart. It's really for people who have no idea. Who are in denial. More importantly, it's really for the people who do not even know that they have any power in the system. Because most Filipinos would rather believe that they're better off with a strong man, with a figurehead, with a leader, and nandun yung pag-asa. Wala. Nasa atin yung pag-asa. Diba? Wala sa'yo, Edralyn, yung pag-asa. Sila. Tayo yun. Maraming salamat po. Tayo sa camera para makita din tayo. Congrats, my colleague. Ano kasi ba yun? Pass? Congrats ako. Congrats ako. Congrats ako.